Nakadetect, binunot ang lahat ng kuko ng host sa 10 daliri. Antas ng sakit, level 7. Reward, 3 kilong ginto. Ginto 2. Akala ko yung system. Aya pa magbigay ng ginto. Yung 3 kilong 2. Higit 4 na milyon yan. Buwisit. Bakit hindi mo sinabi agad na pwede kang magbigay ng ginto? Mukhang masyado akong malambot sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, ang paghampas gamit ang tubig sili, gaano kalaki ang halaga. Noong 1 buwan, nang mahawakan niya yung bato mula sa kalawakan, at nabind ang system, dapat pinagbasag na namin ang mga buto niya. Tama yan. Kung mas malala ang sugat niya, mas malaki ang reward na makukuha natin. Sisi, pakiusap, hayaan nyo na ako. Hindi ko na talaga kaya to. Buwisit. Hindi ba sabi mo na lahat ng iyo ay akin, kasama na ang katawan mo? Konti na lang, iis ka. Tama yan. Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Ngayon, anak ko na to. Malapit na tayong yumaman. Lahat ng ito dahil sa'yo. Gusto ko ng mansyon. Gusto kong magkaroon ng mamahaling sasakyan. Gusto ko ng malaking masyon. Gusto ko ng purong gintong alahas. Gusto ko ng 12 ng katulong na magsisilbi sa akin. Huwag kang kitigil. Bilisan mo pa. Sisi, maawa ka. Mamamatay na talaga ako. Sinong nagsabing titigil ako? Kanina, level 7 pa lang. Lumabas na ang 3 kilo ng ginto. Gusto kong makita ngayon, ang level 8, siyam o kahit 1-0. Narinig ko pa. Kung dahan-dahan siyang susunugin, iyon ang pinakamalupit. Gusto kong maging siya, ang langgam sa mainit na kawali. Hindi makatakas sa buhay, hindi makatakas sa kamatayan. Sisi, ipinapangako ko araw-araw. Papayagan kitang mag-cash out ng pera. Maawa ka na sa akin, ha? Mahal ko. Para sa mahal mong asawa, sa kalagayan mo ngayon, pagsasayang lang ng pagkain ang mabuhay ka. Para sa akin man lang, para sa akin, hayaan mo akong kumita ng malaki ng 1 beses. Hindi ba? Kumita ng malaki. Naaktibate na ang pagkakataong muling mabuhay. Ikaw na walang kwenta. Tulog ka lang ng tulog. Tingnan mo nga sa labas. Anong nangyari kay mama? Ang ingay. May multo. Puting ilaw. Nabalik ako sa nakaraan. Sa gabi bago ko nakuha ang system. Lindsay, kinakausap kita. Hindi ka pa ba pupunta? Talagang gabi bago ko nakuha ang system. Sa nakaraang buhay ko, sumunod ako. Hinawakan ang bato mula sa kalawakan. At nakuha ko ang system na, kapag nasaktan ka, may kapalit na pera. Sa buhay na ito, ipapatikim ko rin sa inyo ang lasa niyan. Lindsay, lumabas ka nga. Ang ingay. Ikaw na walang kwentang duwag ka. Bingi ka ba? Lumabas ka nga diyan. Sinasabi ko sa'yo, subukan mong sirain ang pag-aaral ko para sa gobyerno. Makikita mo. Wala akong silbi. Para kanino ko ba sinakripisyo? Ang napakaraming pagkakataon para umasenso. Mabuti na rin. Pamilyang bay. Lahat kayo, maghintay kayo. Sisi,
Kanina, sa bakuran, nakakita ako ng batong umiilaw. Parang meteorite yon. O galing sa ibang planeta. Medyo natatakot ako. Ikaw na lalaki ka. Takot na takot. Takot ka na lang palagi. Hindi ko talaga alam kung bakit noon. Parang nabulag ako. At pinakasalan pa kita. Isang walang kwenta. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, pupunta ka. Gusto mo man o hindi. Pupunta ka. Gusto mo man o hindi. Tara na. Tara na. Bilisan mo. Dali. Tay, Nay, ano tong bagay na to? Sa wakas dumating na kayo. Kami, hindi rin namin alam kung ano ang nangyari. Biglang, boom! Ito, nahulog lang mula sa langit. At umilaw pa rin ito. Kaya lang, nakakatakot talaga tong bagay na to. Lindsay, ikaw na. Dali, alisin mo yan. Sa nakaraang buhay, ako ang tangang nag-alis niyan para sa inyo. Tapos, pumasok ang bato sa katawan ko. Gisingin ang pesteng yan, ang injury reward system. Sa huli, pinatay niyo akong buhay na buhay. Sisi. Bato lang naman yan, di ba? Huwag kang matakot. Alisin ko na yan ngayon. Hindi ko hahayaang maantala ang pag-e-exam mo para sa gobyerno. Nasaan na yung bato? Binabati kita, Host Lindsay. Matagumpay na nakakonekta sa injury reward system. Mga patakaran ng system. May 10 antas ng pinsala. Sa bawat pinsalang mata mo ng host, bibigyan ng system ng ebalwasyon. Kung mas mataas ang antas, mas maraming ginto at kayamanan ang ibabalik. Totoo ba yan? May system talaga sa mundo? Pero ang system na to, parang ito na ang pinakapangit. Hindi. Ako. Ibig sabihin, lahat ba naririnig ang boses ng system? Hindi dapat, sa mga nobela, di ba, ang host lang ang nakakarinig? Sisi, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ang system na yan. Totoo ba yan? Hindi ko rin alam. Siguro. Eddie, subukan natin para malaman. Na-detect ang pinsala sa host. Antas, 2. Gantimpala, 2,000 piso. Era. Pera. Ang pamilyang Bay, yayaman na. Ikaw na walang kwentang basura ka. Hindi mo ba naririnig ang nanay ko? Ayusin mo nga yang basurang batong yan. Ayusin mo yan. Gusto ko nang matulog. Sisi, sa tingin mo ba ang batong yan magbibigay sa tao ng superpowers? O kaya'y walang katapusang ginto at kayamanan? Kasi, galing yan sa langit. Sa tingin ko, nasira na ang utak mo. Sa kakabasa ng nobela. Sa mundo, paano mangyayari ang ganyang bagay? Pero, isang batong umiilaw na nahulog mula sa langit, hindi yan makatwiran, di ba? Sa tingin ko, kahit hindi, basurang bato lang yan. Mrs., kahit anong sabihin mo, si Lindsay ay tagalabas. Paano kung siya lang ang umangkin ng lahat? Paano na? Sa tingin ko, tayo na lang ang gumawa. Tama. Hindi pwedeng mapunta sa walang kwentang yan. Ang lahat ng yan. Talagang mga basura ang tatakaw. Ang bilis nilang kumagat sa pain. Sandali. Ibalik muna natin si Lindsay sa loob ng bahay. Ito. Hindi ba ako makakatakas sa kapalaran ko sa nakaraang buhay? Bilisan mo. Ang bagal-bagal mo. Parang babae. Sisi. Nabalitaan ko na ang mga batong ito ay may nakabinding na host. Kung hawakan ko yan, magiging akin na yan. Sa tingin ko, mas maganda kung sayo na lang lahat yan, Sisi. Buti naman at may konsensya ka pa, bata ka. Sisi, sa tingin ko, may punto si Lindsay. Ang batong yan, dapa, sa akin at sa nanay mo na lang. Dali. Ito. Paano nangyari to? Bakit hindi sila nabin sa system? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ingat. Ingatan ang kamay. Itong bato na to, bukod sa umiilaw, wala namang espesyal. Nga. Lindsay, ikaw na walang kwenta ka. Sa tingin ko, sinasadya mo to. Sinasadya mong pahirapan kaming matatanda. Paano naman po, ma? Ang pag-ilaw pa lang yan. Napakahiwaga na. Hindi naman mali ang sinabi mo. Kahit ibenta natin yan bukas, siguro, makakakuha tayo ng ilang daang piso. Tama. Hindi. Lindsay, bakit ang kakaiba mo ngayon? May alam ka ba? Sabihin mo. Nga,
Ikaw ang nagpakuha ng bato. Ngayon ayaw mo nang ibenta. Kung may alam ka, sabihin mo na agad. Huwag mong sayangin ang oras namin. Sisi, paano mo naman ako naisip ng ganyan? Mahal na mahal kita. Para sa'yo, isinakripisyo ko pa nga. Ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Sinusuportahan ko ang pag-aral mo. Ang pag-aral mo para sa gobyerno. Kung may alam talaga ako, matagal ko nang sinabi sa'yo. Pakiramdam ko lang, ang batong ito ay hindi malinaw ang pinagmulan. Dapat pa rin nating pag-aralan, bago ibenta. Nga. Si Lindsay, ang walang kwentang yan. Patay na patay sa akin. Hindi niya ako kayang lokohin. Sa tingin ko may punto si Lindsay. May punto rin siya. Pag-aralan muna natin bago ibenta. Saka, malaki rin naman yang bato. Mahirap din buhatin. Paano kung masaktan pa tayo? Sayang lang. Tama, tama. Naalala ko na, dahil pala sa dugo ko noon. May isa pa akong hula. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Ang dami mong sinasayang na oras ko. Kung masira mo ang pag-aaral ko para sa civil service exam, kaya mo bang panagutan? Sa mga nobela, ang mga kayamanan ay kailangan ng blood binding. Lindsay, may problema ka ba? Ikaw ang nagsabi kanina na ipabuhat kina mama at papa ang batong ito. Ngayon, gusto mo silang mag-blood binding. Sa tingin ko, sinasayang mo lang ang oras namin. Sinasabi ko sa'yo, kung sakaling may mangyari, sa katawan ng mga magulang ko, ikaw, kaya mo bang panagutan yan? Lindsay, sa tingin ko, wala kang magandang intensyon. Gumagamit ka pa ng kwento sa nobela. Tama. Naku, ang nobela ay gawa-gawa lang. Kung masyado kong ipipilit, hindi sila maniniwala. Mukhang kailangan kong sumugal. Hindi ako naniniwala na sa sobrang kasakiman nila, palalampasin nila ang ganitong pagkakataon. Patawad, Sisi, hindi ko napag-isipan ng mabuti. Paano kung ganito na lang? Ako muna ang susubok para sa inyo. Kung meron nga, ibibigay ko sa inyo. Huwag na. Ako na. Sandali, isama niyo ako. Ikaw na matanda ka. Paano kung magapera ka at magloko ka sa labas? Bilisan mo. Nasaan na ang bato? Ang bato? Binabati kita, host. Ang injury reward system ay na-activate na. Mga patakaran ng system. May 10 antas ng pinsala. Sa bawat tinsalang mata mo ng host, bibigyan ka ng system ng rating. Kung mas mataas ang level, mas maraming ginto at kayamanan ang ibabalik. May system nga talaga. Sino ba ang nakakabit dito? Hindi naman sinasabi ng malinaw. Nga. Injury reward system pa kuno. Niloloko lang tayo niyan. Tara na. Uwi na tayo at matulog. Huwag muna tayong umalis. Baka subukan muna natin. Sabi ko na nga ba, pinalaki kitang walang utang na loob. Nga. Gusto pa tayong gawing biktima. Ana, Sandali lang. Baka si Lindsay ang may alam. At may alam siya. Unti-unti niya tayong ginagabayan. Ma, paano naman mangyayari yan? Ngayon lang dumating ang batong yan dito sa atin. Paano ko malalaman ang mga yan? Nagsisinungaling ka. Sa tingin ko, lalo kang nagiging hindi tapat. Na-detect ang host na nasugatan. Level 2, gantimpala, 2,000 piso. Ang paghihiganti ay formal na nagsisimula. Ito. pera nga. 2,000. Sapat na yan. Pa sa kalahating buwan nating gastos. Tingnan ko. Anong sabi mo kanina? Isa lang ang pwedeng magbin dito? Kung ganun, si mama mo na yan. Tama. Hayaan mo munang lumipad ang bala. Lindsay, anong ibig mong sabihin? Matanda na ako. Kaya ko pa bang tiisin ang ganito? Ma, anong sinasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ma, huwag ka namang ganyan. Si Lindsay, iniisip din naman ang kapakanan ng pamilya. Tingnan mo, tinulak ka lang. May 2,000 na agad. Kung tulak-kulakin ka pa namin paminsan-minsan, ang kumita ng 10,000 sa isang buwan. Maliit na bagay lang yan. Huwag kang mag-alala, Mrs. Pag nagkapera tayo, bibilhan uli kita ng ginto at alahas.
Maganda nga ang sinabi mo. Sedge, usap tayo. Sa isang buwan na to, hanggang 20,000 lang ang makukuha natin. Bakit hindi ko napansin dati? Ang matandang babaeng yan, ang dali palang lokohin. Ang kanilang pagnanasa ay lalo lang lalakas. Pero kung maghihintay lang ako, masyadong mabagal. Kailangan ko silang tulungan. Sisi, ma, pa, gabi na rin po. Magpahinga na po tayo. Kailangan pa ni Sisi mag-aral bukas. Walang kwenta talaga. Mababaw ang pag-iisip. Nandiyan na si Mama. Bakit pa ako mag-aaral para sa gobyerno? Mula ngayon, magtatamasa na ako ng walang katapusang yaman at karangyaan. Mga mansyon, mamahaling coats, branded na bag, lahat yan ay madali lang. Ito, 20,000 sa isang buwan, hindi pa rin sapat. Ma, tingnan niyo po, itong halaga, hindi ba pwedeng dagdagan pa ng kaunti? May kakayahan naman po kayo, 20,000 lang sa isang buwan. Hindi ba't sayang naman? Ikaw na walang utang na loob ka. Paano naman nasayang? Ang butot balat kong ito. Na-detect na nasaktan ng host. Level 3. Gantimpala, 20,000 yuan. Ano, may 20,000 na tayo ngayon. Papa, 20,000 yan. Papa, mas malaki pa to kaysa sa pag-aaral para sa gobyerno. Mas malaki ang kikitain natin dito. Ang pamilya natin, simula ngayon, yayaman na. Huwag niyo na akong saktan. Masakit na talaga. Naku, Mama. Tingnan mo, isang sampal lang yan. Level 3 na. 20,000 na agad. Paano pa kaya kung umabot ng level 1-0? Gaano karaming pera kaya yon? Kung ganito lang tayo, makakatira na ako sa mansyon. Makakapagmaneho ng mamahaling kotse. Tapos, bibilhan ko kayo ng napakaraming ginto at alahas. At saka, kukuha ako ng 10 katulong para sa inyo. At Papa, sa panahong yon, makakapagmahjong na kayo nang walang inaalala. At saka, pwede rin kayong Tama na. Hindi. Kung magpapatuloy to, mamamatay talaga ako. Anak, tingnan mo. Dugan pa rin ang bibig ko. Ma, ayos lang yan. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na namin sasaktan ang mukha mo. Hahanapan ka namin ng magaling na doktor. Para tingnan ka. Nabaliw na kayo sa pera. Ina mo yan. Diyos ko, ayoko nang mabuhay. Inaghirapan kong palakihin ang anak ko. Manahimik ka. Anong iniyak-iyak mo sa gabi? Bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. 20,000 lang, yan sa isang buwan. Tapos na ang usapan. Matandang hukluban, tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Sisi, tama ang sinabi ni tatay. Ina mo pa rin siya. Tayo, baka dapat na lang nating itigil. At saka, matanda na si tatay. Anong gagawin niya sa KT? Paano ako napangasawa? Ng isang walang ambisyon na pulad mo. Walang kwenta. 20,000. Wala yan sa akin. Isang sampay lang, 20,000 na agad. Kay tatay naman, ibibigay natin ang gusto niya. Pagkatapos, magpapakita tayo ng mga estudyante para samahan siya. Tapos na yun, di ba? Ikaw. Tay, pagod na po kayo sa buong buhay nyo. Si nanay naman, wala naman siyang ginagawa sa bahay. Wala siyang kita. Tay, matanda na po kayo. Oras na para mag-enjoy kayo. Ikaw. Ikaw na to. Walang konsensya. Tay, kung gusto nyo ng magandang buhay, tulungan nyo lang akong pigilan siya. Hoy, matanda. Huwag mong pakinggan yan. Matanda, ano ang ginagawa mo? Sandali lang. Beijing Wen, kanina, nahawakan mo rin yung bato, di ba? At saka, si Lindsay, siya ang unang humawak sa bato. Sabi na nga sa inyo, di ba? Isang system lang ang pwedeng mabin. Paano naman mangyayari na ako at si Lindsay? Teka. Paano kung ang system na to talagang pwedeng mag-bind ng 2 tao? Mula simula hanggang ngayon, si Lindsay lang ang nag-iisang tao na nagsasabi tungkol dito. Sabihin mo, na-bind mo rin ba ang system? Kaya alam mo ang mga rules. Kaya niloko mo ang mga magulang ko na mag-blood bind sa system. Sisi, paano naman ako magbabin sa system? Ang system na yan, ang lakas ng tunog ng notification, ang laki rin ng panel. Paano ko naman maitatago yan? Ang sinabi mo, totoo nga. Nga, ang ingay-ingay niyan. Paano may tatago ni Lindsay? Paano kung siya ang unang nag-bind sa system at taya niyang itago? Tapos niloko niya ako para mag-bind sa system. Subukan na lang natin ngayon, di ba? Ma, paano mo naman nasabi yan sa akin?
Mahal na mahal ko si Sisi. Paano ko naman siya lolokohin? Tama, Lindsay. Sabi mo mahal mo ako at handa kang ibigay ang buhay mo para sa akin. Kasi naman, matanda na si Mama. Ano ba naman kung subukan mo? Ama, ito ay pagkakataon na bigay ng langit para sa pamilyang Bay. Ano ba naman kung subukan mo? Paano kung ikaw din pala ay may system? Hindi ba dapat ibigay mo yan para sa anak ko? Kung sakaling dalawa ang nakakonek ka sa system, hindi na tayo malayo sa pagiging pinakamayaman. Di ba? Subukan mo na. Nga, sa pagtatrabaho mo sa labas, sa isang buwan, kumikita ka ba ng 20,000? Ngayon may pagkakataon kang mag-ambag para kay Sisi. Pero nagdadalawang isip ka pa. Sisi. Kung gusto mong subukan ko, susubukan ko. Para kay Sisi, handa akong gawin ang lahat. Lindsay, sabi mo mahal mo ako. Pero, naglakas loob ka pang itago sa akin ang system. Nga, pinakasalan ko pa ang anak ko sa'yo. Ganyan ka lang sa kanya? Pero wala namang lumabas na ginto. At saka, sinabi na ng system kanina, na damage level lang ang na-detect. Hanapin nyo. Halugugin nyo. Lindsay, Sabihin mo, saan mo itinago ang lahat ng ginto? Hindi talaga ako nakabin sa system. Ako, Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari kanina. kalokohan. Malinaw na itinago mo ang ginto. Kung hindi, bakit magbibigay ng abiso ang system? Malumanay? Nakakatawa. Sa nakaraang buhay ko, pinahirapan niyo ako hanggang mamatay. Sisi, huwag ka munang magmadali. Kumalma ka muna. Kung ayaw mong maniwala, halughugin mo ako. Wala talaga akong tinatago. Mukhang ayaw mong makinig sa mabuting payo, kaya gusto mo ng gulo. Host, may tanong po ba kayo? Ito, nakikipag-usap pala talaga ang system. Mrs., bilisan mo, tanungin mo ang system. Ang batang to, saan mo itinago ang ginto? Ikaw na walang utang na loob. Sayang lang ang pagpapalaki namin sa'yo na maraming taon, kung magkatapat ka lang. Baka palayain pa kita. May gana ka pang sabihing pinalaki mo ako. Bawat sentimo sa bahay, ako ang kumita niyan. Pero ano ang nangyari? Ma, wala talaga akong itinago. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo ngayon. Kanina, nang saktan si Lindsay. Sinabi ng system na may ginto. Nasaan ang ginto? Si Lindsay ba ang nagtago? Ang system na ito ay magbibigay lamang pera. Kapag nasaktan ng host, kanina na-detect lang na. May injury level sa paligid. Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Bakit parehong pareho sa sinabi ni Lindsay? Siya ang may gawa nito. Siya talaga. Ma, paano makokontrol ni Lindsay ang system? Huwag ka nang magdahilan pa. Nga, ang pamilya naming Bay, umaasa sa pagkakataong ito para umasenso. Magtiis ka na lang. Anak, asawa ko. Huwag na nating saktan pa. Hindi ko na talaga kaya. Sige, saktan mo pa. Sige lang, saktan mo pa ng husto. Zhang Milan, nakikita mo ba ang anak mong masunurin? Huwag kang magmadali. Nagsisimula pa lang yan. Huwag, matanda. Ano pa nang tinitingnan mo diyan? Pigilan mo si Sisi. Tama na, Sisi. Ingnan mo ang nanay mo, sugatan na. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman natin ang mekanismo ng system. Ano ba yan? Ang sakit na ng kamay ko sa kakapalo. Bakit naman titigil na lang? At saka, ang mekanismo ng system na yan, hindi ba? Pera ang kapalit pag nasasaktan. Ano pa ba ang hindi maintindihan doon? Ero, tulad ng sinabi mo, ang tagal na, pero pilak pa rin ang lumalabas. Ang matandang demonyo na yan. Ngayon pa nagpapanggap na mabait. Mukhang. Mukhang kailangan ko pa silang itulak. Sa tingin nyo, hindi kaya. Ang pamantayan ng pagkasugat, isang beses lang. Hindi pwedeng ipunin. Lindsay, ikaw na buwisit ka. Anong ibig mong sabihin diyan? Ibig mong sabihin, gusto niyo akong patayin ng isang beses lang. Lindsay, naging matalino ka rin pala kahit minsan. Bakit hindi ko yan naisip?
Pero nakakuha na ako. Ang napakaaming pera. Kahit paano. Mahigit 1 milyon yan. Sapat na yan para sa pamilya natin. Panggastos na ng kalahating buhay. Ma, ikaw na ang may system ngayon. Gusto kong maging pinakamayaman. Kung hindi man, gusto ko pa ring maging asawa ng mayaman. Tama na. Ako ang haligi ng tahanan. Ako ang masusunod dito. Simula ngayon, huwag na nating pag-usapan ang pagkuha ng pera. Matanda. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre totoo. Isipin mo, ang 1 milyong ito, sapat na yan para sa atin ng matagal. Ito. Anong nangyayari? Bakit sila tumigil? Mukhang hindi pa sapat ang kanilang pagnanasa. Sa maliit na lupain ng pamilya namin, walang trabaho, at lalong walang negosyo. Ang perang ito, maubos din yan sa huli. Ikaw, buwisit ka. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita sa bahay namin? Kung ikaw ang nakakuha ng system, magtitiis ba ako ng ganito? Ma, gusto ko lang din naman na magkaroon kayo ni Sisi at ni Papa. Ang magandang buhay. Mula ngayon, magagarang alahas, mamahaling kotse at bahay, at maraming katulong. Nga. Ito ang magandang buhay. Kaya, Ma, Bakit hindi ka nalang magpatuloy sa pagbubuhat ng semento sa construction site? Sa umaga, magtrabaho ka sa construction site. Sa gabi, mag-deliver ka ng pagkain. Tapos mag-taxi driver ka. Hindi ba magkakaroon ka na ng pera niyan? Sa madaling salita, hindi ka lang talaga nagsisikap, Ma. Ma, matagal mo nang sinabi, ang mga yan ay trabaho ng mga mababang uri. Hindi ka kikita ng malaki. Tungkol naman kay Sisi, babae siya, at mag-aral pa para sa civil service exam. Imposibleng gawin niya yan. Dati, ganyan din ang sinabi nyo. Kaya ako, isang matalinong estudyante, kusang loob na nagtrabaho, tapos pinaso nyo ako hanggang mamatay. Ngayon, gagamitin ko rin ang linyang yan. Sayo. nga, Ma, paano ko naman sasayangin? Ang ganda ng enerhiya at kabataan ko. Sa ganito, walang kwentang bagay. Ano nang gagawin nyo? Talaga bang? Papatayin nyo ako? May suhestiyon ako. Maglaan tayo ng pera para sa pag-aral ni Sisi, para sa civil service exam, para mas madali siyang makapag-manage sa future. Tapos, maglaan pa tayo ng pera para makapagbukas si Papa ng supermarket. Sa ganitong paraan, pagkatapos makapasa ni Sisi, magkakaroon na tayo ng stable na kita. Malay mo, may magbigay pa sa atin ng pera. Tungkol naman sa supermarket, hindi yan malulugi. Malay mo, kumita pa tayo ng malaki. Ikaw talaga, buwisit ka. Naisip ko na rin ang tamang paraan. Pero, yung pera ngayon, parang hindi sapat para sa dalawang bagay na to. Ano na nga ba ang gagawin natin? Tigilan nyo na yan. Patayin nyo ako nito kung magpapatuloy pa kayo. Huwag na po, Ma. Bakit ka ganyan? Huwag ka ngang makuli. Anong sinasabi mo? Ina mo yan, Sasabihin ko ulit, dito na muna to. Ako na bahala sa susunod. Nakakatawa naman talaga. Yung lalaking to, nung may konting pera sa nakaraang buhay, naghanap na agad ng iba. Ngayon, nag-alala pa sa asawa niya? Gusto kong makita, hanggang kailan mo kayang tiisin to? Ano ang ginagawa mo? Sisi, tama si tatay. Sobra na ang ginawa ni Ma para sa pamilya. Peste ka. Pamilya namin to. Kailangan mo pa bang makialam? Ibigay mo sa akin yung walis. Alis ka na nga. Umuuna ka muna. Ako na bahala. Sa susunod. Ingrata ka. Talagang walang utang na loob. Tay, hahayaan mo na lang bang? Lumipas ang napakaraming ginto. Ulitin ko. Hanggang dito na lang to. Pero, Sisi, kita nyo naman kung gaano kalala ang sugat ni nanay. May suggestion ako. Iminumungkahi kong kumuha tayo ng bahagi ng pera. Bumili ng ginto at pilak na alahas. Magpadala ng pagbati kay nanay. Tapos, kumuha pa ng ibang bahagi ng pera. Para sa inyo, gastusin nyo kung saan nyo gusto. akikiramay. Ilang pilak lang ang nakuha niya, tapos bibilhan ko pa siya ng ginto. Tama ka diyan. Tama ang sinasabi mo. Ang nanay mo, siya ang pinakamalaking kontributor sa pamilya natin ngayon. Kung hindi natin siya gagantimpalaan ng maayos. Paano na sa susunod? Tay, ikaw talaga ang matalino. Gantimpalaan, kailangan gantimpalaan. Gantimpalaan. Bilisan mo.
Palitan mo na yung mga pilak na yan ng pera. Bukas, gusto kong magpakasasa at magsaya. Ako rin. Sakto, may class reunion ako bukas. Gusto kong makita kung ano na ang nangyari sa Cute, na limanman na yan. Paano pa nila ako mamaliitin? Tama. Ganyan nga dapat. Kung hindi, paano ko itutuloy ang susunod kong plano? Young Masters How. Hello sa inyong lahat. Young Masters How. Anong tinitingnan mo? Mahal, Esel. Ikaw lang ang tinitingnan ko. Bei Mengsi. Bakit ang yaman mo ngayon? Nakuha mo ba yan sa sugal? O kaya, para lang makapunta sa party ngayon, ibinenta mo na lahat ng ari-arian mo? 8-man, mali ang sinasabi mo. Ang mga bakal sa probinsya nila, magkano lang ba ang kikitain doon? Tama. Ang pera na yan, baka nakuha niya sa part-time job, di ba? Ito lang ang tanging paraan para mabilis yumaman. Kawawa naman ang ating class president. Class President, ang galing-galing mo. Bakit si Bai Mengsi pa rin ang gusto mo? Ngayon, may sungay ka na sa ulo. Hindi ko alam kung ikaw ang nanloko sa lahat. O lahat ang nanloko sa iyo. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoon si Sisi. Baliw ka ba? Gusto mo bang malaman ng lahat ang tungkol sa system? Pasensya na, Sisi. Gusto ko lang ipaliwanag para sa'yo. Ako, Anong pinagbubulungan nyo diyan? Hindi kaya. Tama nga ang hinala namin. Ang lahat ng binili mo ay fake, pang-display lang. Zhao Zhengs, tigilan mo ang pagkakalat ng kung ano-ano. Hindi magtatagal. Malalampasan ko ang yaman mo. Magiging isang bagay ako na hindi mo maaabot. Bei Mengsi, nananaginip ka pa ba? Alam mo ba kung gaano kayaman si Young Masters How? Tapos sasabihin mong lalampasan mo siya? Sa tulong ng boyfriend mong nagbubuhat ng semento? O ng mga magulang mong nakatira sa probinsya? Nakakatawa ka talaga. Tingnan nyo to. Ito ang mga resibo ngayong umaga. Lahat yan original. At saka, hindi ako kasing walang kwenta ng sinasabi nyo. Totoo kaya? Talaga bang yumaman si Bai Mengsi? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba nag-aaral siya para sa civil service exam? Saan galing ang dami niyang pera? Sa tingin nyo, Baka totoo ngang nagpapanggap lang siya. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Gugulpihin kita. Sisi. Inggit lang sila sa'yo. Huwag mo silang patulan. Payo ko sa inyo, bawiin nyo na ang mga sinabi nyo. Habang may oras pa. Kaya pa, kung hindi, kapag yumaman ako, pwede ko pa kayong isama sa pagpapakasaya. Sisi, huwag ka nang magpanggap. Sabihin na natin kunwari. Kunwari mayaman ka na talaga. Kung ganun, tanong ko sa'yo. Anong sasakyan mo? Saan ka nakatira? Kung mayaman ka talaga, hindi ka ba bibili ng bahay at sasakyan? Pero bibili ka ng sandamakmak na mamahaling gamit? Sisi, huwag ka nang magkunwari. Kung gusto mo talagang yumaman, mas mabiting, lumapit ka sa akin. May pag-asa ka pa. Ikaw. Sasakyan. Bahay. Siege. Tandaan ko yan. Hindi ko inakala, hindi ko talaga inakala. Si Zhao Zhengzi pa pala ang magiging pinakamalaking tulong. Lindsay, uwi na. Hawakan mo tong bag. Young Masters How, may kakaiba dito. Magkapit bahay kami. Kung yumaman siya, sasabihin sa akin ni Mama, hindi tama. May kakaiba talaga dito. Sandan natin at tingnan. Sisi, sinong umasar sa'yo? Wala, yung anak lang ng kapitbahay na sili. Ang bisit na yon. Sa harap pa ng maraming tao. Inahiya niya ako. Ano ba talagang nangyari? Bakit naman hahayaan kong ang isang kabit? Ang buwisit na yon ang magpahiya sa akin? Gusto ko ng pera. Gusto ko ng napakaraming pera. Gusto ko ng mansyon. hindi na ako magbibigay sa inyo. Sa inyong dalawa ng kera. Ang tatay mo, mula kagabi hanggang ngayon. Ngayon lang umuwi.
Tingnan mo. Tingnan mo. Ano na ba ang nangyayari sa inyo? Umalis ka nga diyan. Ma, ang lalaking yan, may kalokohan na naman. Ano ang problema doon? Bukod pa rito, si tatay ay nagtrabaho ng husto para sa pamilyang ito. Sa halos buong buhay niya, ngayon na mayroon na payong pera, hayaan mo siyang magsaya kahit minsan. Ano ang masama doon? Ma, ako ang pinakamahalagang tao ngayon. Hindi mo ba ako kayang tingnan? Gusto mo bang lagi akong kinukutya? At laging nasa ilalim ng iba? Asawa ko. Sige na, hindi na ako lalabas. Di ba? Ang pinakamahalaga ngayon ay kumita ng pera. Ang reputasyon ng ating anak ang mahalaga. Ma, hindi naman mataas ang hinihingi ko. Gusto ko lang bumili ng bahay. At kots. Pwede ka bang magsikap pa, ma? Mag-convert ka pa ng mas maraming ginto. Ay naku, ma, nakikiusap ako sa'yo. Ang ako ko, ito na ang huling pagkakataon. Mag-convert ka pa ng kaunting ginto. Ang ako ko, mapapatira ko kayo sa malaking bahay. Pagdating ng panahon, makakapamuhay na tayo ng magandang buhay na yan. Yung mga alahas na pinangako mo, nabibilhin mo para sa akin. Ma, binili ko na. Halika. Tingnan mo. Para sa akin lahat to. Ay naku, nga, ma. At saka, ang ako ko, ito na ang huling beses. Maniniwala ka sa akin, basta't sapat ang ginto, na makukuha natin ngayon. Pagkatapos niyan, magiging malaya na tayo sa lahat ng problema. Sage. Huling beses na to. Yemem. Ito yung bahay. Kailangan ba talaga nating sanden? Si Bei Mengsi araw-araw. Paano kung nagmamayabang lang siya? Hindi yan. Pinakita na niya yung resibo. May problema talaga yan. Paano kung... Sabi ko nga, paano kung... May alam talaga siyang paraan para yumaman? Agawin natin yan sa kanya. Pakinggan mo. Sabihin mo, sa kalagitnaan na naman ng gabi, sa bahay nila, laging may naririnig na sigaw ng babae. Sila. Hindi kaya sila ninakawan? May utak ka ba? Nasa syudad tayo. Ang mga babaeng nakakabili ng ganoon karaming mamahaling gamit, mabibilang lang sa daliri. Kung mawalan lang sila ng isang bagay, hindi ba't magkakagulo na? Nga pala. Kung ganoon. Tara, umakyat tayo at tingnan. Sedge na nga, ikaw ang bahala. Akyat na. Sige, alalayan mo ako. Host injury detected. Level 6. Reward 1 kilo gold. Ginto. Totoong ginto. Ma, ang galing-galing mo talaga. Pa, 1 kilo ng ginto. Halos 1,000,000 at kalahati ang halaga niyan. Lindsay, ingatan mo yang ginto, ha? pero, malayo pa yan. Hindi pa yan sapat para makabili ako ng malaking mansyon at mamuhay ng walang alalahanin. Malayo pa yan. Halika rito. Anong nangyayari? Sino yan? Lumabas ka diyan. Sa gitna ng gabi, sino tong walang pakialam na sumisira sa plano ko? Sissy, pusa lang yan. Okay lang. Buti na lang pusa lang. Kung ibang tao yan, lagot tayong lahat. Sisi. Ibaba mo yang walis. Ngayon na. Ma, Talaga. alam ko na, ma. Ibaba ko na tong walis, ha? Ibaba ko na. Sissy, ang mahal ng presyo ng bahay sa syudad ngayon. At gusto mo pa ng kotse. Ang 1.5 milyong yan. Baka hindi pa sapat, di ba? Bakit ka nagmamadali? Kung ganito ayaw kabagal, mag-operate.
Hindi lang si mama ang mahihiyapan. Hindi natin makukuha ang gusto natin. Mukhang minamaliit ko ang kasakiman niya. Tama nga naman. Ang isang taong sinunog ako ng buhay, paano naman siya susuko sa pera dahil lang nanay niya si Zhang Milan? Sisi. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magmadali, ma. Mamaya, malalaman mo rin. Ibigay mo sa akin. Puro ka pera. Ikaw ang baliw sa pera. Bakit ka nagpapanggap na banal dito? Ano? Hindi ba kailangan nyo ng pera? Ng kabit mo? At ikaw, Lindsay, ikaw, aking. Bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi mo ba hahawakan si mama? Sisi. Sobra ka na yata. Kung magpapatuloy ito, may mangyayaring masama. At saka, kung mawawala si mama, mawawala rin ang system. Mas mabuti kung dahan-dahan lang tayo. Magandang pagkakataon nga ito. Pero paano ko hahayaang si Zhang Milan mamatay ng ganoon kadali? Sigurado ka bang malinaw ang nakita mo? Totoong totoo. Paano nangyari ang ganito sa mundo? Oy, sabihin mo nga, araw-araw nilang binubagbog si Zhang Milan. Hindi ito tama. Dapat, si Lindsay, ang pinagbubantungan ng galit, di ba? Nga. Ang pamilya nila, may problema talaga. Young Master Zhao. Kung ganoon, bakit hindi ka na lang magpalipas ng gabi sa bahay namin? Bukas, dahan-dahan nating imbestigahan. Sej, Tara na. Hayaan na, hayaan na, hayaan na. Ang salita mo, inutil. May silbi pa rin. Ma, magpahinga ka muna. Lindsay, kunin mo yung ginto na binigay ko sa'yo. Ipapalit mo sa cash bukas. Agad-agad bukas ng umaga, ipapalit mo. MM. Matanda. Masakit. Hindi ba't nangako ka sa akin? Hindi ka na ba pupunta kahit saan? Lindsay, tingnan mo nga agad ang nanay mo. Saan ba masakit? Kung hindi kaya, magpatingin ka sa doktor sa baryo. Beijing Wen. Wala kang puso. Ako, ganito na ako kasakit. Pero hindi mo man lang ako pinapansin. Naglaro lang naman ako ng baraha. Bakit ka ba nag-iingay? Gabi na, maririnig pa ng mga kapitbahay. Nakakahiya. Tama, ma. Kunin mo muna ang pera. At mag-enjoy ka muna. Saka, buong buhay na nagtrabaho si Papa. Ano naman kung kumuha siya ng pera at magsaya sa labas? MEA. Ang anak ko talaga ang may pakialam. Hindi tulad ng iba, habang tumatanda, lalong nakakainis. Kung hindi ka pa babalik sa kwarto mo ngayon, wala kang makukuhang kahit isang kusing. Nakakabwisit. Paano na to? Lalong humihina ang katawan niya. Ang hirap-hirap, makakuha ng ganito lang kadaming ginto. Sa susunod, hindi pa natin alam kung kailan. Anong sinasabi mo? Tay, sabi mo nagtatrabaho ka sa bukid. Nagpakahirap ka buong buhay mo. Ngayon, sa wakas, may system na ganyan. Hindi na kinaya ng Diyos na makita ang paghihirap natin. Naawa siya sa atin. Ikaw, dapat mag-enjoy ka na lang sa buhay mo. Nga. Kahit ano pa man, ang nanay mo, sinamahan niya ako. Halos buong buhay ko. Paano ko pipiliin yan? Tay, narinig mo na ba ang kasabihan? Ang pera, kahit hindi lahat, hindi ka nito kayang gaying 18 magpakailanman. Pero, kaya nitong gaying 18, ang iyong passenger seat magpakailanman. AMM. Tay, bakit kaya sinamahan ka ng nanay ko? Halos buong buhay niya. Wala siyang choice, di ba? Lahat naman mahirap. Sino pa ba ang sasamahan niya? Pareho lang naman ang buhay, di ba? Hindi mo rin naman kasalanan. Anak ko talaga, naiintindihan ang lahat. Tama. May punto ka nga. Kaya nga
Tay, dapat tayo maghanap ng paraan para mas marami tayong makuha na pera. Sa ganitong paraan, makakabili ka pa ng kotse. Araw-araw, pwede kang mag-date ng iba't ibang magaganda at batang babae. Hindi ba mas maganda yon? Bakit kailangan mong kitigan ang matandang babaeng yan araw-araw? Ay, Sykes na. Huwag na nating pag-usapan yan. Ngayon, ang pinakamahalaga ay kumita ng pera. Ikaw naman, malapit ka na mag-civil service exam. Kahit makapasa ka, sa hinaharap, maami pa ring pagkakataon na kailangan ng pera para sa lagay. Lahat yan kailangan ng pera. AMM. Sisi, may suhestiyon ako. Sa susunod na lalabas kayo, hindi na ako sasama. Ako na lang ang magbabantay kay mama dito sa bahay. Kapag may oras, magpapalit ako ng pera. Sa ganitong paraan, mas mababawasan ang sakit na dinaranas ni mama. Makakatipid din kayo ng kaunting lakas. Sisi, ang galing talaga ng asawa mo. Iniisip ka niya sa lahat ng bagay. Hindi tulad ng nanay mo. Ikaw, buwisit ka. May silbi ka pa pala minsan. Sa ganitong paraan, hindi na ako mag-aalala kung mamamatay si nanay. At ang system, hindi rin masasayang. Ang sakit. Ikaw, Peska, bakit ngayon mo lang ako dinalhan ng pagkain? Gusto mo ba akong patayin sa gutom? Ne, lumabas po sina Sisi at Tatay, kaya medyo natagalan po ang pagluluto. Ikaw. Kinakalaban mo na ako. Hindi ba ako tao? Ne, bilisan nyo na pong kumain. May importante pa tayong gagawin. Inutusan mo na ako ngayon? Lumaki na talaga ang ulo mo. Dali, ibigay mo sa akin ang pagkain. Walang kwenta. Pest ka. Gusto mo kumain? Kunin mo mag-isa. Lindsay, ikaw, walang kwentang manugang. Ginagawa mo ito sa akin. Ano to? Parang pinapakain lang ako sa aso. Ngayon, ako ang host. Ang system dito sa bahay na to. Baka hiwalayan ka. Ang anak ko, si Jika. Lindsay, ikaw na isang palamunin. Paano mo nagawa yan sa akin? Gusto mo bang patayin kita? Ayaw mo ng magandang usapan. Gusto mo ng gulo. Anong gagawin mo? Lindsay, sinasabi ko sa'yo, kung maglakas loob ka, na ikaw mismo ang kumuha ng pera sa system, hindi ka palalampasin ng anak ko. Paano kung sila ang nag-utos sa akin? Impossible. Hindi ako kayang gawin yan ng anak ko at ng matanda. Na-detect ang pinsala sa host. Antas 3. Gantimpala 20,000 yuan. Lindsay, masamang tao ka. Naglakas loob kang saktan ako ng patago sa kanila. Ito ay paghihiganti. Sinasadya mo to. Magpapapulis ako. Ipapakulong ko ang masamang tao na tulad mo. Young Master Zhao, huwag ka nang. Boses na naman ng pamilya Bai Mengsi. Siguro, sisimulan na naman nilang saktan si Zhang Milan. Pakinggan mo. Sa ingay na yan, si Zhang Milan, parang tatawag ng pulis. Hindi natin pwedeng palampasin ang magandang pagkakataong ito. Bai Mengsi. Sarili mong gawa, yan. Ngayon, hawak natin ang cellphone. Dapat nating kunan lahat ng krimen ni Bai Mengsi. Tara. Nagre-rebelde ka ba? Sasabihin ko sa anak ko na hiwalayan ka. Ma, nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang sarili mong anak, ang nagpadala sa akin dito. Impossible. Ikaw ang naghihiganti sa akin. Ma, bakit hindi mo ako maintindihan? Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya natin. Wala akong balak maghiganti sa'yo. Ako sa'yo, palagi akong nagbibigay galang. 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 Sigaw yan ni Zhang Milan. Sisirain ko ang buhay at pangalan mo. Tara. Na-detect ang pinsala sa host. Antas 3. Gantimpala 20,000 piso. Hindi pa sapat kung ikukumpara sa sakit na dinulot mo sa akin. Wala pa yan.
Bai Mengsi. Sa wakas, nahuli rin kita sa akto. Hindi ba dating kaklase yan ni Sisi? Bakit bigla siyang naparito sa bahay namin? Narinig ko kasing may sumisigaw sa bahay niyo. Kaya tiningnan ko lang. Baka may nangyari. Tama. Nitong mga nakaraang araw, si Mama, sobrang pagod. Masakit ang likod at binti niya. Siguro dahil doon, naistorbo namin kayo. Talaga? Pero malinaw kong narinig. Ang sigaw kanina, paano kung ganito na lang? Buksan mo ang pinto. Para makapasok kami at makita. Para kampante rin kami, di ba? Pero tulog na si Mama. Matanda na kasi, hirap matulog. Kaya mas mabuti kung huwag niyo na siyang guluhin sa pagtulog. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ka. Kung ganoon, kung ganyan ang gusto mo, alis na kami. Siege. Umalis ka diyan. May narinig kaming sigaw. Bakit ayaw mo kaming papasukin? Wala akong ginagawa. Kung gusto nyo, magsumbong kayo sa presinto. Tingnan lang natin kung anong parusa ang ibibigay sa inyo sa pagnanakaw sa loob ng bahay. Nagsisinungaling ka. Sino ang nagnakaw sa loob ng bahay? Binibintang mo lang yan sa amin. Si Lindsay, talagang ayaw niya tayong papasukin. Kung lalaki pa ito, madadamay pa tayo. Umalis na lang tayo. Tulong. 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 Ang lakas ng boses mo, ayaw mo bang marinig ng lahat? Nadetect ang pinsala sa host. Antas 3. Gantimpala 20,000 piso. Tama na. Huwag niyo na akong saktan. Pakawalan niyo ako. Papatayin niyo na ako. Ma. Ang dami mong sugat. Bakit ka pa lumalabas? Wala kang puso. Gusto mo ba akong patayin? Ma, bakit mo naman nasabi yan sa akin? Gusto ko lang din namang makatulong sa pamilya. Pero sino ba naman ang may kasalanan na ikaw ang nakabin sa system? Ikaw yan, Ma. 2 palo lang, Ma. Ang dami ng pera. Gusto mo talaga akong patayin? Mag-report ako sa pulis. Tulong. Tulong. Anak. Itong walang kwentang to. Sinaktan ako habang ngala kayo. Gusto niyang kumuha ng pera mula sa akin. Sisi, ito ang lahat ng pera ngayon. Huwag kang makinig sa pinagsasabi ng pesteng yan. Bilisan mo. Dalhin mo siya sa presinto. Sisi, ako. Ang yabang mo. Bakit hindi ka na mayabang ngayon? Bago kita dalhin sa presinto. Gagamitin ko rin ang latigo na to para paluin ka ng hasto. Para lang maibsan ang galit ko. Walang kwenta. Pest. Sisi, huwag ka munang magmadali. Hindi ba't napag-usapan na natin? Dahan-dahan lang tayo? Ang pagbugbog sa akin. Ikaw talaga ang nag-utos. Dahan-dahan lang. Paano magiging dahan-dahan? Ikaw kasi, sobrang lambot ng puso mo. Ano? Pumayag ka rin. Diyos ko. Wala nang hastisya. Paano na ako mabubuhay nito? Tama na. Huwag, anak. Ipapapalit ni Mama sa ginto yan para sa'yo. Sa tingin ko, yang maliit na madilim na kwarto, huwag na lang. Balak na niya tayong ipadala sa presinto. Paano kung isang araw? I-report niya tayo. Apos na ang buong buhay natin. Matanda. Halos buong buhay ko na kitang kasama. Hindi mo pa ba ako kilala? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo kayang saktan ng anak natin. Gusto ko lang ipadala ang walang kwentang yan sa police station. Kung ikukulong mo siya sa police station, masisiguro mo ba na hindi niya ipagkakala ang nangyari ngayon? Sisi,
Ang pagmamahal ko sa'yo ay saksi ang langit at lupa. Mahal na mahal kita. Paano naman kita sasaktan? Nitong 2 araw, sa perang nakuha mula kay mama, wala akong kinuha ni isang kusing. Tama ka nga. Kung hindi ka lang ganyan kabait sa akin, araw-araw parang asong ulol, hindi rin kita papakasalan. Ganito na lang. Simula ngayon, sa bawat perang makukuha, kumuha ka ng 500. Pero kailangan mong siguraduhin, araw-araw ay makakakuha ka ng pera. Ang sama talaga ng babaeng yan. Sa ganitong paraan, kasama na rin ako sa gulo nila. Sa huli, 500 lang pala ang ibibigay. Pero hindi na mahalaga yan. Susundin ko lahat ng sasabihin ni Sisi. Huwag. Kung araw-araw ganito, mamamatay talaga si mama. Akiusa. Hayaan mo nang magpahinga si mama. Hindi ka pa rin sumusunod. Balak mo na akong ipakulong. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng kapali? Mukhang dapat kang ikulong sa madilim na kwarto. Aking buwisit. Huwag. Bitawan mo ako. Subukan mo ulit akong hawakan. Kukunin ko ang buhay mo. Huwag. Huwag. Pangako ko. Hindi ko nababanggitin ang presinto. Anak, paano kung huwag na lang natin siyang ikulong sa madilim na silid? Nangako na ang nanay mo sa atin. Malapit na siyang mamatay, nagbabanta pa rin? Nakakatawa talaga. Tingnan mo ng mabuti ang iyong posisyon. Pa, hindi mo naman siguro siya palaging susundin. Di ba? Ayaw magpalit ng ginto. Ayaw ding makulong sa madilim na silid. Hindi ba siya masyadong makasarili? Hindi. Basta huwag lang sa madilim na silid. Gagawin ko ang lahat. Sage, dahil sinabi na ni nanay, iwan na lang natin siya dito. Anak ko. Anak ko, pakiusap, palayain mo ako. Hindi ko na talaga kaya. Na-detect ang pinsala sa host. Antas 6. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Tinatanong kita, sagutin mo agad. Huwag kang magatumpik-tumpik. At Lindsay, nagbago na ang isip ko ngayon. Mula ngayon, araw-araw, dapat sundin ang standard na to. Kailangan mag-convert ng hindi bababa sa 5 kilong ginto. Ano? Mamamatay talaga ako nito. Ma, huwag ka naman maging ganito kaka-selfish. At naniniwala ako, kung tayo ang nasa sitwasyon na to, lahat tayo, kung may system tayo, ibibigay din ang pera sa pamilya ng walang pag-aalinlangan. Ang sakit naman. Ma, bangon po. Dito po. Tingnan nyo po. Magkakaroon tayo ng pera ngayon din. At sa lalong madaling panahon, makakapag-enjoy tayo sa buhay na puno ng yaman. Ikaw po, ma, magiging rich wife na agad. Anak. Totoo ba yan? Kaya mo talaga akong gawing rich wife kahit sandali. Siyempre naman. Tingnan nyo po mga alahas nyo. Ako naman ang bumibili niyan sa inyo. Di ba? Sage. Magtiis ako ng konti pa. Pag naipon na natin ang pera, hindi na tayo gagamit ng system. Sage, susunod ako sa inyo, ma. Lindsay, tulungan mo si Ma umupo sa sofa para makapagpahinga. Dahan-dahan lang. Opo. Nga pala, kanselahin mo na yang 500 piso mo. Masyado na akong mabait sa'yo. Araw-araw kitang kinapakain at tinapainom. Kung hindi ka lang ganyan kasisipsakin, matagal na kitang dinibosyo. Tama si Sisi. Lahat susundin ko sa'yo. Ganyan nga dapa. Pamilya tayo, di ba? Mas masaya kung nagkakasundo. Masaya? Anong masaya? Ang lala ng sugat ko, tapos ikaw. Magdamag na wala sa bahay. Ni isang salita ng pag-alo, wala. Buti pa ang anak ko, binilhan ako ng alahas. Ito, Hindi ba't mayaman na tayo ngayon? Ako naman, gusto ko ring lumabas at magsaya. Kasi, nanalo sila ng malaki sa sugal kahapon. Mamaya, bibilhan ulit kita ng purong ginto. Talaga? Kung ganun, mas malaki ang gusto ko ngayon. Yung tipong mabigat dalhin sa labas. Sykes. Yun na lang. Tama na, Mrs. Huwag ka nang umiyak. Ito, ikaw pa rin ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo,
na ipinipilit mong magsumbong sa presinto. Hindi ka sana sinaktan ni Sisi. Sa susunod, basta't maging masunurin ka, hindi lang ginto at alahas. Bibilhan pa kita ng mansyon. Para hindi ka na masaktan ng ganyan. Talagang matandang lobo nga siya. Noong nakaraang buhay, siya ang nasa likod ng lahat ng plano. Kahit hindi niya ako direktang sinaktan, palagi siyang nakikinabang sa likod. Sa buhay na ito, ganoon pa rin siya. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Tatay, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi lang ako mas mababawasan ng palo. Magkakaroon pa ako ng sarili kong malaking mansyon? Naman, di ba, Sisi? Naman, ma, totoo yan. Kayo na po ang bahalang pumili. Kung ganoon, tiisin ko na lang kaya ulit para mas marami tayong mapalitang ginto. Sage. Ma, bakit hindi ka pa kumuha ng pamalo? Naku, Talagang nilamon na sila ng kasakiman. Tingnan mo na ang sarili mo. Humihingi pa ng palo. Na-detect na nasaktan ng host. Antas isa. Gantimpala. 100 piso. Kayo rin pala, nakakakuha ng pera. hindi ito sa akin. Ang palabas, magsisimula na. Sa kanya yan. Siya ang may system. Hindi ako. Wala akong system. Kalokohan. Ang lakas ng palo niyo sa akin. Pero ikaw din pala ang may system. Lindsay. Magpakatino ka. Lumapit ka rito para bagbugin namin. Hindi ba't mahal na mahal mo ang anak ko? At handa kang gawin ang lahat para sa kanya? Kung gayon, lumapit ka rito ng maayos. Para bagbugin. Hindi naman pwedeng ang nanay mo lang ang magdusa. Di ba? Ako, Ano, Lindsay? Ayaw mo ba? paano naman mangyayari yan, Sisi? Mahal na mahal kita. Basta makakuha ka ng pera mula sa akin. Kahit gaano pa karaming bugbog, handa akong tanggapin. Sage, bugbugin mo ako. Basta makatulong ako sa pamilyang ito. Kahit gaano pa karaming bugbog, ayos lang. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Mrs. Ko, ayos na to. May papalit na sayo sa pagdurusa. Hindi ka na maghihira. Ang galing. Lindsay. Hindi ko inakala. Nakakonekta ka rin pala sa system. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ngayon, lahat ng galit ko, babayaran mo. Ma. Ako muna. Bilisan mo, hanapin mo, nasaan ang perang binigay ng system nang bugbugin si Lindsay. Wala naman ay. Wala rin dito. Nasaan ang pera? System, lumabas ka nga. Nasaan ang perang binigay mo kanina? Si Lindsay ay hindi host. Walang ibibigay na pay and value reward. Hindi si Lindsay. Sisi, ang weird naman. Kanina, nang magkabanggaan kami ni Papa, binigyan ako ng system ng 100 piso. Imposibleng hindi ako host eh. Kung hindi ako ang host, sino ang totoo? Ikaw, bakit nyo ako tinitingnan? Hindi ako ang host. Paano naman ako magiging host? Host ka ba o hindi? Subukan mo para malaman mo. Na-detect na nasugatan ng host. Antas isa. Gantimpala. 100 piso. Yaman. Pa, ikaw pala ang lucky charm ng pamilya natin. Ngayon nakasama na namin kayong dalawa. Malapit na ba ang masaganang buhay natin? Impossible. Ang kapalaran ko noon, ngayon ay nasa iyo na. Tingnan natin kung makakangiti ka pa. Bakit naman? Sa akin pa napunta ang malas na yan? Pa, Paano mo naman nasabing malas yan? Ikaw nga ang lucky charm. Ngayon, pwede ka nang tumulong sa pamilya, tulad ni Mama. Ikaw, Lindsay. Pinlano mo. Pati ako, pinlano mo. Pa, dati noong nakakapagbigay ng pera si Mama, hindi ka naman nagpatalo sa paghampas sa kanya. Bakit ngayon na ikaw na ang nasa sitwasyon? Ayaw mo na? Dahil ba anak mo si Sisi? Hindi ka anak, kaya ikaw, hindi mo talaga mahal si Sisi tulad ng pagmamahal ni Mama. Ikaw, tama na. Ay, noong bata pa ako, gusto mo lang akong sermonan. Anak, aba. Dahil babae ako, kaya ayaw mong bigyan ako ng pera, di ba? Anong klaseng luhi ka yan? Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw na to, kailangan mong ilabas lahat ng perang yan. hindi ko kaya. Hindi ko matiis ang sakit. Ang nanay mo, kaya niyang tiisin ang sakit. Beijing Wen, wala kang puso. Noong nakaraang panahon, gaano karaming hirap ang dinanas ko, gaano karaming sakit ang tiniis ko. Ngayon, ikaw naman, gusto mong makalaya. Impossible. Ngayon din, panahon na para ikaw naman, ang magbigay ng responsibilidad sa pamilyang ito. Nga, te,
Hindi rin naman pwedeng si Mama lang ang magpasa ng lahat ng problema sa bahay, di ba? Ako, Hulihin siya. Dali. ano? Bakit 2,000 lang? Ma, lakasan mo pa. Kung hindi ka pa rin maghampas ng maayos, hilain ko kayong dalawa para sabay tayong magtalon para kumita. Na-detect ang injury ng host. Level 4. Reward. 15 kilong pilak. Te, magtiis ka pa. Para sa magandang buhay ng pamilya natin. Wala tong lahat. Bukas na lang, bibili na ako ng bahay sa syudad. Ang buong pamilya natin ay magkakasama sa malaking bahay. Ipaparamdam ko kay Limanman, sa babaeng yan, na maging inggit siya sa akin. Bilisan mo. Nandito na. Naghiya tayo ng magdamag at nakakuha tayo ng ganito karami. Itatago ko lahat ng pilak na to para maipon ko lahat. Bibili na ako ng bahay sa syudad. Tignan natin kung si Limanman ay magtitiwala pang kumawa sa akin. Mahal. Saan ka bibili ng bahay? Siyempre, sa pinakamagandang lugar. Pupunta ako sa Huemei Properties. Huemei Properties. Ano? Wala. Doon sa syudad natin, ang pinakamagandang real estate company. Asawa ko, ang galing mo talaga. Makabili ng bahay doon. Talaga namang, wala kang alam sa mundo, probinsyano. Nakakahiya kang kasama. Hindi ka pa ba susunod sa akin? Opo. Anong ginagawa ninyo? Pumunta sa sales office. Hindi para bumili ng bahay. Ano pa ba ang gagawin? Sales office ito. Pero, ang mga bahay dito, hindi ninyo kayang bilhin. Kung gusto ninyong magpa-aircon, doon sa milk tea shop sa tapat. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong hindi ako makabili ng bahay, di ba? Yang Master Zhao, siya po ba ang girlfriend ninyo? Ang ganda at ang gwapo ninyo. Kayo po, Tuloy po kayo agad. Limanman. Anong ginagawa mo rito? Babae ka. Siyempre, bibili ako ng bahay dito. Hindi tulad ng iba, para makatipid sa aircon. Dito kayo sa sales office nagpapalamig? Ikaw, Hindi ba't ito ang pinaka-prestihiyosong lugar? Bakit nakakapasok ang mga ganitong tao? Tama po kayo, ma'am. Sales consultant ako, papalabasin ko na po sila ngayon. Palalabasin ko na po sila Guard. ngayon. Ikaw, lumabas ka. hindi ako nanito para maggalamit. Nanito ako para bumili ng bahay. Ayos tong isang to. Bibilhin ko to. Card, 5 milyong piso ang halaga ng bahay na yan. Kaya mo bang bilhin? huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Ang sitwasyon ng pamilya niya. Hindi ko ba alam? Wala silang pera. Lahat ng parte ng katawan niya. Kahit ibenta pa. Hindi pa rin makakabili ng bahay na yan, di ba? Huwag kayong mag-away. Miss, kung hindi mo kayang bumili, ayos lang. Sumama ka sa akin. Ako ang bibili para sa'yo. Umalis ka. Paano nyo nasabing hindi ako makakabili ng bahay? Huwag mong hawakan ang asawa ko. Shanks, umalis na tayo sa malanding yan. Lumayo ka nga. Saji, ikaw ang masusunod. Bei Mengsi, kilala na natin ang isa't isa. Huwag ka nang magkunwari sa harap ko. Sa hitsura mong yan. Kung ganoon ka kasigurado, paano kung ganito na lang? Kung hindi mo kayang bilhin ang bahay na to, lumuhod ka sa akin at himingi ng tawad. Paano kung kaya kong bilhin? Ako ang luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Halika, iswipe mo na. Ang sigurado niya. Baka naman may ganoong kalaking pera talaga sa card niya? Hindi kaya? Hindi yan. Natanong ko na. Noong huling reunion nila, naubos lahat ng pera niya sa pagbili ng mga mamahaling gamit. Wala na siyang pera ngayon. Ang bahay na to, hindi niya yan kayang bilhin. Paano nangyari yan? Card swipe failed. Bei Mengsi, nagkukunwari ka pa rin? Hindi ba sabi mo may pera sa card mo? Bakit hindi mo maswape ang 5 milyon? Paano nangyari yan? Hindi yan totoo. Ang perang yan, malinaw na kami ni Lindsay. Ang nag-ipon yan, paano naman magfe-fail ang card? Sisi, huwag ka munang mag-alala. Aba, Lindsay, ikaw yan, di ba? Ikaw ba ang palihim na naglipat ng pera ko? Nilipat mo. Tingnan ko lang, ayaw mo na bang mabuhay? Sisi, maniniwala ka sa akin. Hindi ko nilipat ang pera mo. Bei Mengsi, nagpapanggap ka pa rin? Kung wala kang pera, wala. Anong mahirap aminin doon, ha? Ngayon, lumuhod ka at magbigay-pugay. Baka sakaling patawarin kita. Kung hindi, ang kahihinatnan.
Siguradong kayong dalawa ang nagkaisa. Lindsay, sabi mo mahal mo ako. Ngayon, nakikisama ka pa sa iba para apihin ako. Ayaw mo na yatang magpatuloy. Papatayin kita. Hoy! Miss Bay, ang daming nakatingin. Kung hindi mo talaga kayang bilhin ang bahay na to, magluhot ka na lang at humingi ng tawad kay Manman namin. O kaya naman, maging girlfriend ko. Sasabihin ko kay Manman para makipagkasundo siya sa'yo. Umalis ka. Nga, Miss Bay. Kitang-kita naman ng lahat. Wala kang ganong kalaking pera sa card mo. Itinuturo mo lang ang kasalanan sa asawa mo. Ano bang magagawa niyan? Maging matalino ka. Maging matalino Kaya ka. para kay Miss Lee namin, magluhod ka at humingi ng tawad. Pwede pa kitang hayaan dahil kay Miss Lee. Para makapag-stay ka pa dito sa sales office. At makapagpalamig. Asensya na po, Miss Bay. Hindi namin napansin ang tunay mong kalagayan. Ipoprocess ko na po ang mga papeles para sa inyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo diyan? Ang babaeng itong si Bay, pulubi lang yan. Bakit mo pa siya pinoproseso? Nga. Kaya pala laging mahina ang sales mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa mga pulubi. Hindi mo ba talaga? Akala makakabili siya ng bahay natin? Kung sa tingin mo kayang bilhin ni Miss Lee ang bahay, ipakita mo na sa kanya ang uni. Miss Bay, maghintay po kayo sandali. Sana naman. Makakabili ka ng mas mahal pa sa 5 milyon. Na bahay. Pagdating ng panahon, baka hindi mo naman mabayaran. Ikaw, Ang mga bahay dito sa amin, tanging tulad lang ni Miss Lee, na may mataas na katayuan. Ang makakabili. syempre naman. Hindi tulad ng sales agent kanina. Parang bulag. Ginawa kang hari. Ikaw na pulubi. Itong Hemi Properties. Hindi rin pala magaling. Mahal. Bibilhan mo ako ng bahay, di ba? Tingnan mo muna nang may di bago ka magsalita. Miss Lee, sumunod po kayo sa akin. Gusto ko yung 180 square meters. Maganda rin tong 240 square meters. Miss Lee, Ang ganda ng panlasa mo. Ito ang mga pinakamabentang unit sa syudad. Kung gayon, ito na lang. Ang 240 square meters, abot lang ng 6 na milyong piso. 6 na milyong piso. Tulad ni Bai Mengsi na nagpapanggap na mayaman. 5 milyong piso lang ang kaya niyang ipagyabang. Siguro hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng 6 na milyon, di ba? Ikaw na babae ka. Bakit ka nakatitig? Halika rito. Sasabihin ko sa'yo, wala akong pera. Huwag kang magkunwari dito. Ano? Wala kang pera? ang dami mong sinabi kanina, pero hindi ka rin pala makakabili ng bahay. Ikaw, Hindi ka makakabili pero tumitingin ka pa rin ng bahay? Huwag kang magsayang ng oras dito. Shanks, Sasabihin ko sa'yo, ang dami kong biniling luxury items para sa'yo, at sinamahan pa kitang tumingin ng bahay. Sapat na yan para sa'yo. Ngayon, naglakas loob kang humingi ng ganyan kalaki. Nabilhan kita ng ganoon kamahal na bahay? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Worth 6 milyon ba ang itsura mo? Shanks. Kung hindi talaga kaya, kahit maliit lang, okay na. 5 milyon ay hindi. 3 milyon. Umalis ka nga diyan. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Akala ko, counting down payment lang. Mapapaalis na kita. Hindi ko akalain na lumalaki ang gana mo. Sa mundong ito, maraming magaganda at bata pang babae. Jengs. Ikaw na mahirap. Anong tinatawa-tawa mo? Anong tinatawa-tawa mo? Ngayon, hindi ko pa kayang bilhin ang bahay na to. Pero kapag napasaya ko si Hengze, kaya ko nang bilhin ang ganitong bahay. Hindi tulad mo. Mahirap na nga. Napangasawa mo pa mahirap din. Ang bahay dito, hindi mo yan mabibili habang buhay. Paano mo naman nasabing hindi ko mabibili? Hindi ba't nabili ko na? Impossible. Kanina, nag-fail ang card mo, di ba? Paano mo naman mabibili ang bahay na to? Niloloko mo lang ako. Ganito po kasi, na-reach po kasi ng bank card ni Miss Bai ang limit niya kanina. Kaya hindi po nag-push through ang bayad. Nakipag-ugnayan na po kami sa bangko. Ngayon, ang bahay na nagkakahalaga ng 5 milyon ay pagmamay-ari na ni Miss Bai. Paano nangyari yan? Wala namang pera, nagpapanggap pa. Umalis ka na nga. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko inakalang darating ang araw na to para kay Limanman. Buti nga sa kanya. Deserve niya yan. Tingnan lang natin. Kapag nawala na kay Limanman,
Ang suporta ni Zhao Zhengs. Maglakas loob pa ba siyang makipagkumpetensya sa akin? Ang galing mo, asawa ko. Ngumiti ka lang. Kapag nabunyag na ang Huemei Properties na hindi natapos ang proyekto, hindi ka na makakangiti. Hello. May project ngayon. Mag-invest ng 10 milyon, kikita ng 10 beses. Ay nako, Boss Wang. Totoo ba yan? Kung mag-invest lang ng 10 milyon, kikita ka ng higit 10 beses. Huwag naman po akong iwanan dyan. Boss Wang, huwag po kayong mag-alala. Makakakuha agad ako ng pera. Ipapadala ko agad sa inyo. Boss Wang, sa susunod, pag may ganitong pagkakakitaan, sana po ay isama niyo ako. Naglagay ako sa ilang platforms. Ang contact info ni Bei Mengxi. Hindi ko inakala na agad siyang mahuhuli sa bitag. Ano yan, Sisi? Masyadong mabagal kung sa kanila lang tayo umaasa. May isip ako na mabilis na. Paraan para kumita. Tara, sama ka, kukunin natin ang pera. Anak, pakiusap, bitawan mo na ako. Hindi ko na talaga kayanin to. Ma, sinabi ko na sa'yo ng malinaw. Kailangan mo lang magtiis ng konti. Kapag nakakita na ako ng pera, hindi na kayo maghihirap o mananakit. Bakit ba hindi mo maintindihan? Pa, tingnan mo, matagal na siyang nananakit. Bilisan mo, tulungan mo siya. Hindi ako pwede diyan. Pa, kung hindi kay mama manggagaling ang pera, edi sa'yo na lang. Matanda, ikaw na lang ang pumalit sa akin. Ilang beses lang, kung hindi, mamamatay na talaga ako. Sedge, santukin mo. Matanda, Matanda. Konting tiis pa. Kapag yumaman na ang anak natin, hindi na tayo maghihirap ng ganito. Sedge, santukin mo. Lintik na Bai Mengxi. Kung hindi dahil sa kanya, paano ko mawawala sa Zhao Zhengs? Ang aking gintong itlog? Tingnan ko nga. Saan ba talaga? Siya kumukuha ng ganito karaming pera? Masyadong mabagal ang paraan mo. Umalis ka diyan, ako na lang. Says Hang Milan. Ay pinatay. Impossible. Malakas si Mama, malusog. Paano siya mamamatay ng ganito kadali? Ma, gumising ka. Anong pera? Pinagpapalo ba nila siya? Para lang makakuha ng pera? Sobrang imposible naman yan. Ang ginto at pilak kanina. Kaya pala, kailangan kong itala lahat to. Sa ganitong paraan, hindi makakatakas si Bai Mengxi. Sino yan? Bitawan mo ko. Liman man. Ikaw na naman, nasa putikan ka na nga. Naglakas loob ka pang maniktik sa siketo ko. Gusto mong mamatay. Sisi, hindi ba ito tama? Manahimik ka. Kasama ka sa pagpatay kay Mama kanina. Kasama ka rin sa pagpatay kay Mama kanina. Kung kumalat ang nangyari ngayon, walang makakatakas sa atin. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Mas mabuti pa. Apusin na natin. Apusin na natin. Pa, kunin mo ang kutsilyo. Ako? Pa, ako lang ang nag-iisa mong anak. Gusto mo bang makita akong mabaril? Bilisan mo. Lintik. Sige na. Napakasayang talaga. Kung may system din sana si Liman Man. Kung ganito lang tayo magpapatuloy. Hindi ko alam kung gaano pa karaming pera ang makukuha natin. Sisi. Bakit ka naging ganyan? Nakakatakot ka na. Nakakatakot ako. Ang kawalan ng pera ang pinaka-nakakatakot. Sinasabi ko sa inyo, kung sino man sa inyo, ang maglakas loob na ibunyag ito ngayon. Kahit mamatay pa ako, sisiguraduhin kong isasama ko kayo sa hukay. Huwag kang mag-alala, Sisi. Mahal na mahal kita, kaya hinding-hindi ko ito sasabihin.
Nalinis na sa loob. Tay, ikaw na lang ang tanging kamag-anak ko sa mundong ito ngayon. Hindi mo naman siguro ako bibigin, di ba? Ina mo pa rin siya. Ilibing muna natin siya bago tayo mag-usap. Lintik na mahanda ka, ilibing si nanay. Kapag inilibing siya at nalaman ng iba, paano ang mga sugat niya? Gusto mo ba akong makulong? Siya pa rin, ang nakasama ko sa higaan sa loob ng maraming taon. Sisi, Sa tingin ko, wala nang pakialam si tatay sa'yo. Paano kung aksidente niyang ipagsabi ang lahat? Anong mangyayari? Sa oras na yon, hindi lang pagkakakulong ang haharapin mo, kundi pati na rin ang kaso ng pagpatay sa ina. Ito, siya. subukan mong ibunyag yan. Hindi ko. Ay naku, Boss Wang, huwag kang mag-alala. Naipon ko na ang pera. Malapit na, malapit na. Maipadala sa account mo. Ay naku, huwag mo naman akong iwanan. Lindsay, dalhin mo si tatay sa bodega. Sage, asawa ko. Kahit kulang pa sa 10 milyon. Pero, nandyan pa naman si tatay, di ba? Mengsi, ako ang tatay mo. Hindi mo ko pwedeng gawin to. Tay, huwag kang mag-alala. Ako ang sarili mong anak. Sige, asawa ko. Beijing Wen. Noong nakaraang buhay, nang saktan mo ako para sa pera, hindi mo siguro naisip na sa buhay na ito, gagantihan ka ng sarili mong anak, di ba? Ayoko. Ayoko. Na-detect ang host na nasaktan. Antas 5. Gantimpala, 1 kilo ng ginto. Yaman na. Alagang yumaman na. Sandali lang. Ibibigay ko na agad kay Boss Wang ang perang ito. Malapit na. Malalampasan ko na ang aking antas sa buhay at magiging isang taong mayaman at makapangyarihan. Bei Mengsi. Titingnan lang kita, habang unti-unti kang nahuhulog sa bitag ng kasakiman. Lindsay, pinatay ko ang nanay ko at si Limanman kanina. Hindi ka ba naatakot? Mahal ko, ano ba yung sinasabi mo? Bakit naman ako matatakot? Kung may sisihin ang mundong ito na ginawa tayong mahirap. Gusto mo lang namang umangat sa buhay at magkaroon ng mas magandang buhay. Kung nakikita ka ng nanay mo mula sa langit, siguradong maintindihan ka niya. Tama. Bakit ang iba, pagkapanganak pa lang, mayaman na, samantalang ako, pagkapanganak, mahirap na. Buti na lang. Hindi rin naman masama ang tadhana sa akin. Binigyan niya ako ng system na ito. Malapit na. Makakaahon na ako sa hirap at magiging isang taong mayaman na. Asawa ko, tama ka. Mamaya, ipapalit ko na itong mga pila at ginto. Sa PEA, sapat na siguro ito para sa 10 milyon. Ikaw, tuloy mo lang ang pagbugbog sa matandang yan para mas marami pa tayong mapalit na pera. Kapag nakatakas yan, lagot ka sa akin. Sage, asawa ko. Iligit mo na. Sage. Dali, dali, dali. Doon. Lindsay, anong ginagawa mo? Papatayin mo ako? Hindi ka patatawarin ng anak ko. Alam mo ba na ang sarili mong anak ang nag-utos sa akin na manatili dito para mag-ipon pa ng pera? Impossible. Anong imposibleng sinasabi mo? Ang sarili mong anak, kayang-kaya niyang patayin ang sarili niyang ina. Ano bang pinagkaiba mo kay Zhang Milan? Hindi. Hindi mangyayari yan. Sinabi sa akin ni Sisi, kapag nakuha niya ang investment na yan, hindi na niya ako pahihirapan pa. Ungkol naman sa nanay niya. Maikli lang talaga ang buhay ni Milan. Hindi niya kinaya ang pagkakataong yan. Anak ko si Sisi. Hindi niya ako gaganyanin. Ikaw, Bakit ka tumatawa? Natatawa ako sa pagiging inosente mo. Ang tagal niyo nang magkasama ng anak mo, hindi mo pa rin ba alam kung anong klaseng tao ang anak mo? 2 na ang namatay sa kaliwat kanan. Mag-alala pa ba siya sa'yo? Patawad. Ako ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko dapat na sa bawat pagkakamali mo, binubugbog at sinisigawan kita. Ngayon pa, may silbi pa ba ang mga sinasabi mo? Lindsay, nakikiusap si tatay sa'yo.
Palayain mo na si tatay, pwede ba? Te, huwag mong kalimutan. Sa pamilya natin, si Mengsi ang laging nasusunod. Lindsay, alam kong mabuting tao ka. Lahat ng sinasabi ni Sisi, sinusunod ko. Pero ayos lang. Pagkatapos nito, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Oh. Basta pagkatapos ng lahat, bibigyan kita ng 10,000. 10,000. Hindi. 100,000. Bibigyan kita ng 100,000. Mula ngayon, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Di ba? Wala ng utang na loob. Gusto mong wala ng utang na loob, pero ako ayoko. Kung ako ang nakakuha ng system ngayon, palalampasin niyo ba ako? Lindsay, medyo masungit lang ako sa'yo dati. At paminsan-minsan sinasaktan kita. Ngayon, nakaganti ka na. Pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako, please. Ilang beses lang kitang sinaktan. Ikaw, paano ka naging ganito? Hindi ka na ba ang dating Lindsay? Ang dating Lindsay na hinahayaan niyong saktan. At apihin? Hindi. Lindsay, pakawalan mo si tatay. Hindi ka na niya abusuhin pa. Sa tingin mo ba may bukas ka pa? Matagal nang nanumpa si Lindsay na pagbabayarin ang pamilyang Bai sa lahat ng utang na dugo. Dati ang talino mo, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan? Akala mo ba may tanga talaga sa mundo na magtatrabaho para sa pamilyang Bai nang walang reklamo, tapos mamamatay sa matinding pagpapahirap? Ikaw na peste. Ang lupit mo talaga. Tiniis mo ang lahat ng kahihiyan sa loob ng maraming taon. Paalang hintayin ang sandaling ito. Hindi ko lang maintindihan. Anong matinding galit ko sa'yo? Para gawin mo to sa akin? Kailangan pa ba natin ng matinding galit? Si Zhang Milan, sakim at walang hiya, mapagsamantala. Si Bai Mengsi, nilamon ng kasakiman, pinatay ang sariling ina. Ikaw, mapanlin lang at tuso, magkasabwat sa kasamaan. Ang buong pamilya nyo ay mga peste. Kailangan pa ba ng dahilan? Pangarap kong makita ang pamilyang Bai, na magkawatak-watak at masaya. Palalampasin pa ba kita? Na-detect ang pinsala sa host. Antas 2. Gantimpala 2,000 yuan. Lumalaban ka na? Ang pesteng 2. Talagang lumalaban ka na? Pagbalik ng anak ko, sasabihin ko sa kanya. Ne, sabihin mo lang. Kahit anong sabihin mo, pera lang ang nasa isip ng anak mo ngayon. At ikaw lang ang makakapagbigay sa kanya ng pera. Kahit maghinala pa siya sa akin, hindi niya ako kayang saktan. Baliw ka. Demon ka. Baliw na demon. Kung ikukumpara sa mga ginawa ninyo, napakakaraniwan ko pa rin. Ibabalik ko sa inyo ng libo-libong beses. Bumalik na ang anak ko, hindi kita palalampasin. Hindi ba ang dami mong sinasabing matatapang na salita? Kung matapang ka, patayin mo ako ngayon. Pero alam kong wala kang lakas ng loob. Patayin ka? Nananaginip ka ba? Ang dali naman ng iniisip mo. Gusto kong ikaw ay mabuhay ng naghihirap at mamatay ng hindi makakawala. Teka, may ibubulong pa ako sa'yo. Ang pagpatay ni Bai Mengsi kay Limanman. Buong pangyayari ay may video ako. Ebidensya yan ng pagpatay. Umaasa ka pa bang makakabangon siya? Ikaw, ang sama mo. Hindi ko inakala na ang aga mo nang namungulekta ng ebidensya. Hindi ka ba napapagod magpanggap ng matagal? Masama. Ulitin ko ang sinabi ko. Malayo pa rin ako sa inyo. Huwag mo nang alalahanin ang anak mo. Isipin mo na lang ang sarili mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Narinig mo na ba ang sakit ng 10 daliri? Sa tingin ko, alam mo na rin yan. Hindi ko lang alam kung paano yan mangyayari sa'yo. Huwag! Alo na naman. Alo na naman. 1 puntos na lang. Sigurado ako, yung maandang yan, buwisit, pababayaran ko sa kanya ng 10 beses. Kung makakabawi ako sa susunod, makakakuha ako ng malaking kita.
Na-detect ang host na nasugatan. Level 7. Gantimpala 3 kilo ng ginto. Tingnan mo nga yan, gamit ang mga mata mo. Hindi ba yan ang paborito mong ginto? Bakit ngayon, hindi mo na tinitingnan? Baliw ka. Niloko mo kami ng maraming taon. Apag nalaman ng anak ko, hindi kanya palalampasin. Apag nakita ko siya, sasabihin ko sa kanya, lahat ng ginawa mo. Tama na. Hindi na ako ang dating Linze na kaya niyong pagsamantalahan. Matatakot pa ba ako kay Bai Mengsi? Gusto ko lang kayong mabuhay sa sakit at dahan-dahang mamatay. At saka, anak ng anak ang bukang bibig mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagkulong sa'yo dito? Ang anak mong yan, bukod sa pera, wala na siyang pakialam sa'yo bilang ama. Kung kaya niyang patayin si Zhang Milan, ano ka pa? Bakit ang ingay sa loob? Baka gusto tumakas ni Papa. Siya, araw-araw nakalubog sa sugalan. Bukod doon, wala siyang kahit kaunting hiya. Siya pa ang gustong mag-civil service exam. Kahit isa lang sa mga yan, sapat na para makulong siya ng 10 taon. Dagdag pa ang pagpatay, yan ay parusang kamatayan. Kayo lang siguro ang naniniwala sa kanya na magiging matagumpay siya sa hinaharap at magiging isang dragon o phoenix. Ikaw, baliw ka. Hindi ka mamamatay ng payapa. Manahimik ka. Anong gagawin mo? Lindsay, anong ginagawa ninyo? Ang ingay-ingay ninyo. Ayaw nyo bang marinig ng labas? Ginto. Ang daming ginto. Siguradong makakabawi na tayo nito. Lindsay, ito, anong nangyayari? Patawad, kasalanan ko lahat. Ako, Bakit? Siya ang tatay ko, at siya lang ang tanging tao ngayon, na may system. Gusto mo ba siyang patayin? Sisi, wala rin akong magawa. Ang ingay-ingay ni tatay, natatakot akong marinig ulit ng iba. May nangyari na kasing aksidente dati. At sinabi pa ni tatay na kapag nakalabas siya, magre-report daw siya sa pulis. Ayokong makulong dahil sa'yo. Ano? Tatay, bakit? Bakit pati ikaw, ginagawa mo to sa akin? Sisi, kumalma ka muna. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang makatakas si tatay, kasi kapag tumakas siya, hindi ka na makakapag-enjoy ng ganitong buhay. Tumakas. Kung ganoon, pa, huwag mo nang sisihin ang anak mo. Anong silbi ng pagtingin lang? Si Lindsay, natutulog din yan. Kaya, kailangan kong baliin ang binti mo para masigurong walang problema. Lindsay, may tinatago ka ba sa akin? Bakit tingin ng tingin sa'yo si Papa? Paano naman, Sisi? Mahal na mahal kita. Paano naman ako magtatago o magsisinungaling sa'yo? Siguro si Papa, galit pa rin sa akin. Tama ka. Bakit hindi ka pa kumikilos? Ano pang hinihintay mo? Baka naman, gusto mong ako pa ang kumilos, isang babae. Sage, babaliin ko na ang binti niya. Sandali lang. Pakiramdam ko, may mali pa rin. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. May tinatago ka ba sa akin? Mas mabuting sabihin mo na agad. Kung hindi, mamamatay ka. Sa ugali ng tatay ko. Kung may hihingin siya sa'yo, siguradong bibigyan ka niya ng malaking kapalit. Hindi ka ba natutukso? Baka naman, naggapanggap lang kayo para maawa ako. Paano naman mangyayari yan? Sisi, para sa'yo, kaya kong talikuran ang pamilya ko. Para sa akin, sa mundong ito, walang anumang bagay ang makakapantay sa'yo, basta makasama lang kita.
Kahit gaano pa karaming kayamanan, hindi ko naintindihin. Kung ayaw mong maniwala, kapkapan mo pa ako. Sage. Nga pala, tungkol dyan. Noong nakaraang buhay ko, mas masahol pa ako sa asot baboy. Sissy, mukha ka namang mabait na bata. Yung tungkol sa Dory, pwede ba nating pag-usapan ulit? Sobrang laki ng 888,000. Mga buwisit, sa kondisyon ko, malaki pa ba ang 888,000? Kung ayaw ninyong magbigay, marami namang gustong magbigay. Bakit ganyan ka magsalita, Ana? Matanda, bakit? Ano bang masama sa pagsasalita ko ng ganyan? Sa halip na turuan ako dito, mas mabuti pang isipin nyo, kung nagtrabaho ba kayo ng maayos nitong mga nakaraang taon. Hindi nyo man lang makuha ang 888,000. May gana pa kayong turuan ako. Mamatay na kayo. Lindsay, ito ba ang nobya mo? Ano po, te? May mali ba sa sinabi ni Sisi? Kasalanan nyo yan, wala kayong silbi. Walang pera. Kung walang pera, ibenta nyo ang bahay. Si Aozi. Bakit ka naging ganyan? Kung ibebenta ang bahay, saan kami titira ng tatay mo? Anong pakialam ko kung saan kayo titira? Sige, magpapakasal na lang ako sa pamilya niya. Sisi, tara na. Patawad. Pa. Alam ng anak nyo ang pagkakamali niya. Sage. Naniniwala ako sa'yo. Sige, gawin mo na. Nakita ang pinsala sa host. Ang kalahatang rating, level siyam. Gantimpala, isang bank card na may 10 bilyon. 10 bilyon. Ang gantimpala sa level siyam ay napakalaki. Paano kung magpa siya si Bai Meng sinapalayain? Si Bai Jingwen. Paano ko ito gagastusin? Tay, ikaw talaga ang swerte ko. Mas magaling pa sa nanay ko. Grabe, nakakuha talaga ng bank card na may 10 bilyon. Huwag po kayong mag-alala. Pangako, alagaan ko po kayo ng mabuti mula ngayon. Ano man po ang wish nyo, sabihin nyo lang sa akin. Tapos na. Mukhang, hindi na balak ni Sisi magpatuloy sa paggamit ng system para kumita. Yung sinabi ko kanina, malamang na ibubunyag ni Bai Jingwen. Pa, may gusto ka bang sabihin? Bakit mo si Lindsay tinititigan? Ako na, kukunin ko ang papel at pen. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ano ba talaga ang problema mo ngayon? May itinatago ka ba talaga? Na niloloko mo ako? Sisi, ako. Pa, kukuha ako ng papel at pen para sa'yo. Hintayin mo lang ako. Bai Mengsi, lumabas ka dito. Grabe, nagpunta pa talaga dito. Tignan natin ngayon kung gaano kagaling. May 10 bilyon na ako ngayon. Lindsay, linisin mo ang dugo sa mukha mo. Nakakagulat, sa liblib na lugar na to. May magandang babae pa pala. Hindi ko lang alam kung kailan mo balak bayaran ang utang mo. Marami akong pera ngayon. 100 milyon lang. Madali lang bayaran yan. 100 milyon. Pasensya na. Ang utang mo sa akin ngayon ay 10 bilyon. Ano? Hindi ba kahapon lang, humiram ako sa inyo ng 100 milyon. Gaano katagal pa lang, naging 10 bilyon na agad. Tingnan mo tong kontrata. Malinaw na nakasulat dito, 100 beses na interes araw-araw. Ang utang mo sa akin ngayon ay 10 bilyon. Lalabag kayo sa batas. Hindi ko yan kikilalanin. Kung labag sa batas o hindi, hindi ko alam. Pero yang nakasulat dito, kailangan mong kilalanin. Anong gagawin nyo? Lalabag kayo sa batas. Ayaw mong magbayad, pwede rin naman. Samahan mo na lang si kuya na matagal. Tapos lumabas ka at magtrabaho para unti-unting mabayaran. Pwede ba? Hoy, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo alis, tatawag ako sa presinto. Magsumbong ka. Sige, magsumbong ka. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis dumating. Ang pulis o ang kutsilyo ko. Kung may problema kayo, sa akin kayo. Huwag niyong saktan ang asawa ko. Ay, sige, isang baliw na baliw sa pag-ibig. Sa liit ng katawan mo. Ilang saksak kaya ang kaya mong tiisin? Dahil sa pagiging baliw mo sa pag-ibig, unahin ka na lang ng mga kasama ko. Abos, kukunin namin ang asawa mo. Kailangan sumama sa akin ang asawa mo ngayon. Ang paghihiganti na pinlano ko ng matagal, masisira ba ngayon? Ako pa. Umalis kayo. Kunin mo yan. Alaga bang may bilyon? Ang interesante naman. Sabi ko na nga ba, kayong mga mayayaman,
Mahilig ba kayong magpanggap na mahirap? Mga kasama, alis. Sisi. Buti na lang at nandyan ka. Kasalanan mo, ikaw na buwisit ka. Dahil sa'yo, nawalan ako ng bilyon-bilyon. Kung kaya mo lang silang talunin, kailangan ko pa bang ibalik ang pera? Hindi ka pa ba pupunta kay Papa para kunin ang pera? Opo. Ang mga taong ito, talagang dumating sa tamang panahon. Maari nang magpatuloy ang plano. Hoy, matandang hukluban, huwag kang kumahol diyan, nakakainis. Isang bisit, isang malas na, matandang hukluban, anong kasalanan ba ang nagawa ko sa nakaraang buhay ko para lang makilala kayong dalawang walang kwenta. Ikaw, matandang hukluban ka. Siguradong ikaw ang nagsumpa sa akin, kaya ako natalo ng ganito kalaking pera. Ngayon, ayan na. Ang bilyon-bilyong piso ko, ubos na agad. Lindsay, bilisan mo. Gawin mo na. Sisi. Pero si tatay, wala nang maayos na parte ng katawan. Kung ipagpapatuloy pa natin yan, baka mawalan siya ng buhay. Kapag nangyari yon, masasayang lang ang system. Huwag kang magsayang ng oras. Sinabi kong gawin mo, kaya gayin mo. Matandang hukluban, hindi ba't ikaw ang nakapag-redeem ng bank card na may bilyon-bilyong piso? Ano to? I-redeem mo ang bank card. Anak, huwag ka nang sumigaw. Huwag ka nang sumigaw, ha? Tayo, tiis-tiis lang muna tayo. Sa susunod, darating na ang magandang buhay natin. Ito na ang huling beses. Kailangan mo lang ulit mag-redeem ng isa pang bank card na may bilyon-bilyong piso. Hindi na tayo magkapalit pa pagkatapos nito. Kukuha ako para sa inyo 10 magagandang katulong. Para personal na magsilbi sa inyo. Sa pagkakataong ito, ang anak nyo na mismo ang gagawa. Sisi, magpalit na lang tayo ng pera. Pagkatapos nating magpalit ng pera, hindi pa huli para pakinggan ang gusto ni tatay. Manahimik ka. Paulit-ulit mong pinipigilan si tatay na magsalita. May ginawa kang masama, di ba? Wala akong ginawang masama. Para sa'yo lang to. Kung alam ko lang, dapat pinutol ko na lang ang litid niya. Ang tagal kong pinlano to. Hahayaan ko lang ba silang makaligtas ng ganoon kadali? Mamatay ng walang sakit. Para sakin. Paulit-ulit mong sinasabing para sakin. Pero pinipigilan mo si tatay na magsalita. May problema ka talaga. At ikaw, Bai Jingwen, sinasabi ko sa'yo, mas mabuti kung totoo ang sasabihin mo sakin. Kung hindi, makikita mo. Ikaw na matandang walang kwenta. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka lang may silbi, matagal na kitang kinatay. Tumatawa ka pa, papatigilin kita sa pagtawa. Ikaw na matandang walang silbi, sawa ka na ba sa buhay? Malapit ka nang mamatay. Bakit ka pa nagpapanggap na kung sino? Lahat ng ginagawa ko, para sa pamilyang ito. Ganito na ang kalagayan mo. Bakit hindi ka pa rin nagkapalit ng ginto ng maayos? Ha? Sabihin mo nga, pwede ka namang hindi masyadong masaktan. At makakaranas ka na ng ginhawa agad. Anong saysay ng pagdating sa ganitong sitwasyon? May saysay ba? Ha? Hayop ka! Ako, si Bai Jingwen. Buong buhay ko'y may dangal. Sa huli, nakapagpalaki pala ako ng isang hayop. Nakakatawa talaga. Pero, lahat ng ito ay bunga ng sarili kong gawa. Lindsay, bantayan mo ang pintuan. Huwag kang magpapasok ng kahit sino.
Lindsay, bilisan mo. Dalian mo at dalhin mo ang pinakamagandang gamot dito. Kahit anong mangyari, kailangan kong panatilihing buhay ang mandang yan. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Ang natitira, ipapaubaya ko na sa pulisya. Buwisit. Nasaan ang bilyong-bilyong bank card ko? Bakit puro ginto at pilak na naman ang mga pesteng to? Ginto at pilak na naman. Ikaw, matandang yan. Wala kang kwentang mahanda ka. Mukhang. Kailangan ko pang dagdagan ang sakit. Hindi ako naniniwala na hindi ko pa rin makukuha ang bilyong-bilyong bank card. Pa, anong nangyari sa'yo? Gumising ka, pa. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Ang bilyong-bilyong bank card ko, hindi ko pa nakukuha. Pa. Lindsay. Nasaan si Lindsay? Patay na yata si Papa. Dalian mo, dalhin mo rito ang gamot. Gumising ka. Gumising ka, pa. Buwisit. Puo buwisit. Ang pesteng Lindsay na yan. Sabi ko dalhin ang gamot. Bakit wala pa rin? Kung hindi, ang matandang yan. Hindi sana siya mamamatay. Te, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hintayin mo pa si Lindsay. Isang hiwa na lang. Tapos na yan. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. Nakadetect ng system na patay na ang host. Level P to reward isa 0 beses. Level siyam reward isa beses. Nakumpleto ang task standard. Special activation level isa 0 project. Inilulunsad ang special mode. Sabihin mo na, ano ang level isa 0 reward? Ano naman ang special mode? Special mode details. Ang system ay pwedeng mag-allocate ng subsystem. Ay bind ito sa bagong host. Hindi na kailangang masaktan ng bagong host. Diretsong makakakuha ng level isa 0 reward. Ang level isa 0 reward ay dagdag na 100 milyon na assets bawat segundo. Hindi ako bibitawan ng langit. Bilis, bilis, bilis. Ibind mo na yan sa akin. Bilis. Special notice kahit hindi na kailangan. Ang host na masaktan para sa reward. Kailangan itong bayaran gamit ang habang buhay. Exchange rate. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ibigay mo na ang pera. Kailangan ko ng pera. Dagdag na ilang taon sa buhay. Wala namang silbi. Kung walang pera, paano ako mabubuhay sa mundong ito? Binabati kita, host. Matagumpay ang pagbind ng subsystem. Nagsisimula na ang pagbibigay ng reward. Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang pinakamayaman sa bansa. Hindi, pinakamayaman sa buong mundo. Walang makakapantay sa aking yaman. Sa wakas, ito, ang system. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla akong kumanda ng ganito? Espesyal na paalala, host. Ang palitang buhay at pera ay isa sa 10. Ibig sabihin, bawat 10 bilyong yuan kada segundo ay magbabawas ng isang taon sa buhay ng host. Ano? Bakit? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung alam ko lang, dapat si Lindsay na lang ang pinalit ko. Sinasadya niyo ba akong saktan? Hindi. Hindi ako papayag. Ang dami kong pera na hindi ko pa nasisiyahan. Mga pulis, nandoon sa loob ang mamamatay tao. Dali, hulihin niyo siya. Si.
Ito, Paano ito nangyari?